Madalas ba kayong mag-away ng mag-asawa tungkol sa pera? Nako, lubog na ba kayo mag-asawa dahil sa utang if you are finding a way out? Okay, my friends, this video, once and for all, makakatulong po sa inyo mag-asawa paano bang maayos itong utang problems ninyo. So if you are interested to know more about this, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Maraming salamat for subscribing in this channel. If you haven't subscribed in this channel, don't forget to click subscribe and don't forget to click the video po. So yung bell button saka yung all, pag may mga bagong videos mapapanood nyo po kaagad. Maraming salamat po. Let's talk about couples who are in debt, diba? One of the most stressful things that can happen to any person, individual or as a couple, is to be in financial debt. Alam ko po, napakahirap. I was also in debt before. Okay, pero nung single pa ako, na talagang lubog talaga ako sa utang dahil nga ang nangyari, yung customer ko hindi nakabayad sa akin, natakbuhan po ako, so hindi rin ako makabayad sa supplier. So because of that, almost 2 years ko pong talagang na-experience yung financial crisis at financial pain. And I don't want anyone to also experience that. Believe me, I didn't even wish it at on my enemies. Kaya nga kung kayo po as a couple, lalo na kung dalawa na ang may problema tungkol sa pera, ay mas lalo siyang mabigat. Oo, lalo na ito pa yung sitwasyon. Kung yung nag-cause po ng financial debt ay yung isa at hindi alam ng isa, lalong magiging complicated. But the good news is this: to every problem, there's always a solution. So right now, we're going to talk about on how to get out of debt as a couple. So kung interesado kayo, nako, ito na po yung session na pinakakaintay nyo. Let's go to number 1. Step number 1 or tip number 1 in order for us to get out into debt. Number 1, work as a team. You can never fight this battle alone. Again, mag-asawa po kayo eh. That's the reason why you have to come together and then you have to discuss. Pag-usapan nyo talaga kung ano ba ang pwede nyong gawin, paano ba kayo magtutulungan, magti-teamwork kayo para makalabas sa utang. Never fight one another. The goal is to fight to pay off your debt. Dapat magtulungan po kayo. And Chinky, paano naman kung yung asawa ko naman ay ayaw tumulong, ako lang mag-isa? Well, as of right now, you have to work with yourself. Hindi mo rin pwedeng i-ignore yung problem mo. Pag in-ignore mo yung problem mo, lalo laki yung problema. That's number 1. Work as a team. Number 2, understand the source of your debt. Pag-usapan niyo saan ba talaga ito nagsimula. Again, pinag-uusapan natin to para hindi po magsisihan, but to find solution. Saan ba ito nagsimula? Diba? Anong gagawin natin para hindi na ito maulit? It's just like finding the yung parang bang bote. Kung ang bote na ito, diba, may tubig, tapos meron siyang tagas, kahit anong lagay ng lagay sa tubig, hindi siya napupuno dahil may tagas. So, ang kailangan, hanapin po natin yung tagas and find the source of the debt para ma-plug natin to, para mapuno na ito at mabayaran na natin yung utang. That is the next thing that you and I need to do. And then not to repeat the same mistake. And then once you found already the source, let's go to the third solution. The third solution is work on a common goal. So kailangan po mag-usap na kayo. Paano ba natin ito maaayos, di ba? Paano ba natin pagtutulungan dito? Ano yung parte sa iyo? Ano yung parte sa akin? In other words, dapat sama-sama. Hindi pwedeng kanya-kanya. Pag nagkanya-kanya kayo, maniwala kayo, hindi maayos yan. And then as you work on a common goal and you agree, nag-agree na kayo on a common goal, so agree on the strategy. Strategy naman tayo. When you talk about strategy, syempre, maraming mga strategy and actually to pay off debt. Number 1 is to minimize. Cut down your expenses. So mag-agree kayo sa couple, okay, hindi mo na tayo kakain sa labas. Oh, that's number 1. Or if not naman, hindi mo na tayo magpapadeliver ng mga food, wala mo na delivery na ganon, di ba? Wala, lutong bahay lang muna talaga tayo. So minimize lahat ng expenses. This year, wala muna tayong travel. Lahat ng travel fund natin, pambayad natin sa utang. So, every peso na masasave po natin, ipambabayad natin sa utang. You must agree. A second thing that you can do also in another strategy is what? Prioritize. When you say prioritize, anong una sa mga utang nyo na babayaran? Let's say, multiple ng utang mo. May credit card debt, may personal debt, may business debt. Remove first the high interest debt. That's the second thing that you need to do. Mag-agree kayo. Ito, tanggalin muna natin itong credit card, 42%. Itong personal loan, nasa 24% lang. Unahin muna natin credit card kasi mas mataas to. And then, another way to also agree in terms of strategy is what? Consolidation. When you say consolidation, put all of your debt in one basket. Isang basket na lang. Kasi minsan multiple na eh. Kasi nga din nyo nang alam. Kaya nga marami kayo na utangan. So kunyari may utang kayo ng credit card ng 42%. Honestly, kung mayroon kayo makakausap na tao na who is kind-hearted,
na talagang instead of 42%, gawin 12% na lang. Personal loan, 1% per month. So 12%. Ililipat ko na lang yung credit card debt ko. Mangungutang na lang talaga ako sa isang tao na ito. With the intent, number one, na magbayad. With the intent na hindi na mangungutang muli, ita-transfer ko na lahat ng utang ko sa isa. Para isa na lang kausap ko. Diba? Para mas simple. So that's another strategy that you can do. Next naman po, ang gagawin nyo naman is the action. Pagkatapos nyan, may strategy ka na. You must pay more than the minimum. Yun ang next na kailangan nyo gawin, my friends. Wag lang yung po yung parating yung minimum. Kung sinabi ng credit card, ito lang ang babayaran mo. Naku, pag yan ang ginawa mo, baka taon ang bibilangin mo bago mo matapos yun. So, pay more than the minimum. Pag may extra income, bayad agad. Pag may racket, bayad agad. Pag may bonus, 13th month pays, mid-year bonus, di ba? Bayad agad. Kasi ang goal mo talaga is makawala sa utang. I can remember one of my followers who followed me and na-enlighten siya, nagkaroon siya ng utang ng credit card ng 200 plus thousand. Ano yan ang ginawa niya? Actually, kinausap niya yung mga magulang niya, kinausap niya yung mga kapatid niya, and himala, instead na i-condemn siya, tinulungan siya. OFW siya. And then, not only tinulungan siya, nung nagkaroon siya ng malaking bonus na lump sum, ang ginawa niya, pikit mata, pumunta siya sa bangko, binayad niya yung utang niya. Pero ang sarap ng pakiramdam kasi nga, wala na siyang utang. Diba? Because she paid more than the minimum. And then, another thing that you must do, once you are already in the process of paying, never default payment. Pay off one debt at a time and on time. Huwag kayong magmamadali na gusto nyo mabayaran lahat. No. Kunyari, 5 utang mo, nababawasan na. Nabawasan ng isa. Okay, good. Masaya ka na dapat. Diba? At least nabawasan na ng isa. At saka, kahit na hindi ka makabayad, always pay it on time. Pag hindi kaya on time, tawagan mo, kausapin mo, kahit na minimal amount, magbayad ka. And last but not the least, ladies and gentlemen, as a couple po, para tayo makalabas talaga sa utang, maintain a positive attitude. Huwag po tayong maging nega habang tayo ay nagbabayad ng utang. Kasi may mga iba, napaka-nega. Nagbabayad ng utang. Kasi nang dahil sa iyo, kaya nga wala nga tayong kain-kain sa labas, nang dahil sa iyo, naku, wala. Hindi tayo pwede maging historical right now. At saka hindi tayo pwede maging hysterical also. Historical, bringing up the past. Kasi may mga iba talaga, napaka-negative talaga ng attitude. So tayo kukuha ng pera. Paano natin babayaran to? Diba? Naninisi na agad. This is not the time for fault finding, but this is the time for solution finding. So as a couple, I encourage you guys to really work it out. Guys, thank you very much. I hope that I have enlightened you. So if you know couples who are in financial stress, financial debt, please share this video. Do them a favor para ma-enlighten po sila kung meron silang gagawin at meron na silang actually steps na dapat gagawin pag mapanood to. And if you like this video, please do like. Click like lang. Itong video na ito para tumaas ang algorithm natin sa YouTube at mapansin po tayo. Maraming salamat sa suporta sa channel na ito. Don't forget also to subscribe and be part of this channel. This is Ching Kitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.